Matapos ang birthday celebration ni Maya, halos naging bahagi na ng buhay ng mga Altamirano si DJ. Kasama siya ng mga ito kapag meron silang lakad, kahit pa out of town iyon. Minsan pa siyang natulog sa bahay ng mga ito ng gabi na silang nakauwi ni Maya, galing sa panonood ng isang concert. Ang hindi pa lang niya nagagawa ay ang sumamang magsimba sa pamilya. Nang ayain siya ng dalaga na magsimba kasama ang pamilya nito at muli siyang tumanggi, tinokso na siya nito. May iba kaya atang dinidate kapag linggo eh. Anito. Pero dinig niya ang curiosity sa mga salita nito. Matagal na niyang pinag-isipan kung isasama ba niya si Maya tuwing linggo. Hindi naman sa itinatago niya o ikinakahiya niya ang Sunday activities niya. Pero ayaw niya kasing may isipin ng dalaga tungkol sa kanya. Ayaw niyang sabihin nito na baka mayabang siya or may ulterior motive sa mga kilos niya. Pero siguro nga, panahon na para malaman nito iyon. Hindi ka ba katoliko? Patuloy pa nito. O baka aswang ka talaga at takot ka sa simbahan. Umamin ka na. Ngumiti siya at kinurot ang ilong nito. Hindi ako makakasama sa inyo, pero kung gusto mo, kung okay lang, kina tito at tita, ikaw na lang ang sumama sa akin, magsimba bukas. Saan ka ba nagsisimba kasi? Bakit ayaw mo sa EDSA Shrine? Umiling siya. Hindi naman sa ayaw ko sa EDSA Shrine. Sabi niya na inabot ang kamay nito. Pero meron kasi akong ginagawa kapag Sunday. Tumigil siya. Basta bukas. Trust me. Matagal na pinag-aralan ng dalaga ang mukha niya bago ito muling nagsalita. Hindi naman illegal yung ginagawa mo, ha? Tumawa siya at kinabig ito para gawa rin ng mabilis na halik sa labi. Hindi. Trust me. Sunduin kita ng mga 8 bukas ng umaga kung okay lang sa'yo. Tumango si Maya. Muli siyang hinalikan bago to pumasok ng gate. Bumalik na siya ng kotse para umuwi. Kinabukasan, nagsimba sila sa Sanctuario de San Antonio. Dahil walang pamilya sa Maynila, mga kaibigan ni DJ ang kasama nila. So, ikaw palang dahilan kung bakit laging MIA sa lakad ng barkada si DJ. Nakangiting tukso ng best friend nitong si Chuck. It is nice to finally meet you. It's nice to meet you too. Magilo na sagot ni Maya. Ngayon lang niya nakilala ang mga kaibigan ng binata at napahiya siya sa sarili dahil na-realize niya minomonopolize niya pala ang weekends nito. Walang Sabado na hindi sila magkasamang dalawa at kung hindi ang pamilya niyang kasama sa lakad nila, si Melly ang bumubuntot sa kanila. Parang nawala na sa kanya na may buhay itong malayo sa kanya at may sarili ding mga kaibigan. Buti may kasama na siyang magsimba. Patuloy ng binata na makapasok sila ng simbahan. Sa pamilya ko kasi, sumasama yan kapag linggo para hindi siya loner. Ampo namin yang si DJ hindi ba pare? Tumawa lang si DJ at ipinakilala siya sa mga magulang at kapatid na babae ng best friend. Magiliw at mabait ang mga to, hindi alinsunod sa ina-expect ni Maya na mga suplado. Matapos ang misa, madaya pa siyang ibang nakilala mga kaibigan ni DJ. Dinala siya nito sa bahay ni Chuck at akala niya may Sunday morning brunch ang barkada ng dalawa. Nakilala niya ang iba pang mga kaibigan ng lalaki mula pa noong elementarya at high school. Madaming tao roon, mga hindi magkanda o gagas sa kaluluto. Excused ako ngayon sa kitchen duty. Sabi nito sa kanya, nandalhin siya nito sa garden. Kasama kasi kita. Nagtatakang pinagmasdan niya ito. Anong excused? Tanong niya. At saka, anong kitchen duty? Kinuha nitong isang kamay niya. Again, I don't want you to think na baka may motibo ko kaya kita isinama dito. Simula pa nito. Ayoko yung pakiramdam na kailangan kong patunayan ang sarili ko sa'yo at pakiramdaman mo ang lahat ng ginagawa ko. Ginagawa ko lang kasi gusto kong patunayan na hindi lahat ng mayaman spoiled brat. Nang tumango siya, nagpatuloy ito. Noong high school, nagkaroon kami ng outreach program at nagpunta kami sa isang mahirap na komunidad. Parang pista nung dumating kami. Pinaganda pa nila kami. May mga biskwit, may sandwich at saka mga tetra pack na juice. Sila na mga nakatira sa mga bahay na gawa lang sa yero. Yung karamihan nga walang mahanap na trabaho. Yung mga nagugutom. Pero ipinaghanda pa rin nila kami. Umiling ito na parang hindi pa rin makapaniwala sa pag-aabala ng mga tao sa area na iyon para lang sa pagdating nila. Nagdala kami ng pagkain, syempre. Patuloy pa nito. Namigay kami ng pera, mga damit,
Mga donasyon. Yung naka-assign na pamilya sa akin, 8 silang magkakapatid at 9 years old yung panganay. Namamasura daw siya, tapos kargador sa palengke ang tatay niya at kumukuha naman ng labada ang nanay niya. Muli, umiling ito. Naalala ko pa, pinakarga pa niya sa akin yung bunso nila, 1 year old na baby girl. Maganda siya, laging nakangiti. Inihian niya ako. Kwento nitong natatawa. Humagikik siya at ngumiti ang lalaki. Doon ko na-realize kung gaano ko kaswerte na hindi ko kailangan mamasura para makakain at saka nakakapag-aral ako. Na-realize ko na hindi lahat ng tao katulad namin. Ni Marlon na kapag may gusto, hihingi lang. Itong gagawin namin ngayon, project ito ng klase namin sa Ateneo. May feeding program kami sa lugar na yon tuwing Sunday. Tapos, nagtuturo kami sa mga bata doon ng Sunday ng hapon. So, wala ko ibang dinidate kapag Sunday. Si Josie lang, yung baby girl na inihian ako. 10 years old na siya ngayon at grade 5 na siya. Ako ang nagturo sa kanyang magbasa. Mayabang nitong saad. Malawak ang din nito at tagniningning ang mga mata. Inabot nito ang kamay niya. So, ang gusto kong sabihin sa'yo, tama ka all along. Spoiled brat din ako, pero noon yon, mabait na ako ngayon. Sabi nito sabay kindat pa sa dalaga. Sa narinig na paglahad ng binata, para bang hinaplos ang puso ni Maya at tuluyang nasira ang paniniwala niyang mayayabang na spoiled, self-centered brats ang mayayaman. Tumayo siya mula sa kinauupuan, tumabi sa sofa na pangdalawahan kung saan nakaupo si DJ at nagsumiksik sa tabi nito. I'm sorry, sabi niya habang nakadikit sa leeg nito ang kanyang mukha. Ngayon ko lang na-realize na ang babaw ko pala. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Bakit ka ba kasi galit sa mayayaman? Bumuntong hininga siya. What better time to open her here? Heart to him than now. Ano bang alam mo sa pamilya ko? Tanong niya. Nagkibit balikat ito. Malakas uminom si Tito Dio at si Datu. Tumawa siya at tinampas ito sa braso, pero inayos lang ang pagkakasandal dito bago muling nagsalita. May kilala ka bang Montanes ang apelido sa business world? Nag-isip si DJ. Ang kilala nitong Montanes ay ang mag-asawang Gerardo at Luisa Montanes na may-ari ng ilang malalaking properties sa Cavite. Nasa real estate din na mag-asawa at developers amang ito ng mga private subdivisions. Oo naman, Montanes Properties? Tumango siya. Ako si Maharlika Montanes Altamirano. Tumango ito. Kung totoong sinasabi niya, mas mayaman pa siya kay DJ. Pero dahil nakatingala siya rito at pinapanood niya ang mukha nito, pabirong kumunot ang noo nito at tinukso siya. Ang haba naman ng pangalan mo? Tumawa siya at pinisil ang ilong nito bago maling ibinaba ang ulo sa balikat nito. Siya naman ang magkukwento. Oo nga, ang hirap kaya isulat ito nung grade 1 ako. Anyway, kung kilala mo sila, alam mo kung gaano kayaman ang lolo at ang lola ko. Only child lang nila si mommy at spoiled brat talaga. Si daddy naman, poor lang. Parang siya yung kuya ni Josie. Namamasura para makakain silang magkakapatid. Lahat ng trabaho sinubukan niya, maging shoe shine boy, magtinda ng dyaryo at pandesal sa umaga, mag-barker ng jeep, magtinda ng balot sa gabi. Pero may isa siyang talent, ang magpinta. Nakapag-aral din siya kasi may tito siyang OFW sa Saudi. Yumaman doon kaya nakapag-aral siya. Saka yung sumunod sa kanya si Tito Ped. Nag-umpisang makilala si Daddy sa larangan ng pagpipinta nung college siya. Scholar nga siya noon sa UP. Nagkaroon sila ng art show na pinuntahan ng lolo at lola ko sa mother side. Tapos, na-impress sila sa mga portraits na pinita ni Daddy. Kaya inimbitan siya na magpunta sa kanilang bahay para ipaint si Mommy para sa 18th birthday niya. Let me guess, sabat ni DJ. Nawala ang pagka-spoil brat ng mommy mo? Tumawa ang dalaga. Mismo, na-inlove silang dalawa. Kilig niyang pahayag. Pero since langit at lupa sila, malabo silang magkatuluyan. Ang nangyari nagtanan sila at dahil doon, tinakwil ng mga matapobre kong lolo at lola ang nanay ko at lahat ng pahirap ginawa nila sa mga magulang ko. Dahil pinigil ni Lolo Gerardo ang career sana ni Daddy bilang pintor, ginawa ng aking ama lahat ng paraan para mabuhay. Tapos tumanggap pa ng labada si Mommy habang buntis siya kay Kuya. Bago ipanganak si Kuya Datu, lumapit si Daddy sa isa sa mga teachers niya sa UP
para humingi ng tulong. Nag-apply siya na bilang teacher doon. Natanggap naman siya kasi talagang magaling siya. Dumating sa punto, nagsawa na si Lolo sa paninira sa kanila, kaya medyo gumaan ng buhay nila ni Mommy. Muling tinangala ni Maya ang katabi. Ang sinasabi ko naman sa'yo, galit ako kina Lolo at Lola dahil pinahirapan nila ang mga magulang ko. Sila kaya ang dalawa sa pinakamabait na tao sa balat ng lupa. Hinalikan siya ni DJ sa noo. I'm sorry, sabi nito. I'm sorry your parents had to go through that. And I'm sorry din na nilahat ko kayong mayayaman, aniya. Mali rin yun kasi hindi naman lahat ng mayayaman tulad nila. Alam ko yun. Siguro ayoko lang talagang maniwala. Forgive me? Sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Hinaplos ito ang kanyang pisngi. Since wala na yung dating no dating rich guys rule mo, will you start dating me? Seriously? Ngumiti siya. Hindi pa ba? Mahina niyang tanong. Ngumiti na rin ito. And, will you be my girlfriend? Idinantay ng dalaga ang kamay niya sa pisngi nito. Inangat iyon hanggang sa nasa buhok ng binata ang mga daliri niya bago muling nagtanong. Hindi pa ba? Hinila niya ang ulo nito para maglapat ang kanilang mga bibig. At matapos ang isang mabilis at matamis na halik, hinila niya patayo ang bagong boyfriend para makatulong na sila sa kusina. May ilang linggo na rin siyang sumasama kay DJ at sa barkada nito sa ongoing outreach program ng mga ito at lubos na nang nakikilala ang nobyo. Sabi nila, makikilala ang isang tao kapag kilala ang mga kaibigan nito at ibang-ibang barkada ni DJ sa barkada ni Millie at ni Marlon. Nakilala niya ang girlfriend ni Chuck ni si Antoinette at inista din ito at postura kung pumorma pero walang kaere-ere sa katawan. Wala itong pakialam kung uhuging bata ang karga nito at nalalawayan ang ubod ng mahal na top nito or maputi ka na suot itong mamahalin ding sapatos. Nakilala rin niya ang ilang high school batchmates si DJ. Makukulit din ang mga ito at pawang mga walang pakialam kung madumi ang lugar na kinatatayuan habang nagbibigay ng pagkain. Sa hapon, kapag tapos ng activities, ang pagpapakain, pagbibigay ng mga donasyon at damit, at ang mga leksyon para sa mga bata, at ang livelihood programs para sa mga matatanda. Babalik sila sa bahay ni Chuck para mag-dinner. Naikwento na rin ni Maya sa mga magulang ang outreach program na iyon at na-excite ang mga ito kaya madalas sumasama na rin ang ilang miyembro sa kanyang pamilya. Naging matalik na kaibigan na rin nila ang mga magulang ni Chuck. Napansin iyon ni DJ at kahit hindi siya nagsiselo sa best friend, alam niya, naiinggit siya rito. Iba kasi ang magulang niya, kina Mr. at Mrs. Sevilla, lalo na ang mama niya. Hindi pa niya nasasabi kay Maya, pero natatakot siyang makatulad ng mga ito, ang lolo at lola ng nobya. Matapos ang isang masayang linggo ng hapon, sumama ang dalaga sa bahay ng nobyo para masolo nilang isa't isa, lalo pa nga't naging abala sila sa kani-kaniyang mga plano. Naging busy si Maya dahil malapit ng auction na sponsored na magazine nila. At busy naman si DJ dahil marami itong trabaho sa kumpanya at malapit na rin ang finals ito sa graduate school. Dumiretso sila sa silid ng lalaki at sabay na bumagsak sa kama. Nakahiga siya at nakadapa naman ito sa tabi niya. Nakapatong ang isang braso ng kanyang bewang. Akala niya nakatulog na ito kaya kinurot niya ito sa tagiliran. Hoy, sabi niya. Magbihis ka muna bago ka matulog. Ginalaw nito ang ulo sa unan hanggang sa nakaharap na ito sa kanya. Pinagbastan siya nito. Have I ever told you how beautiful you are? Ngumiti siya. I'm sure maganda ako ngayon. Hindi pa ako nagsusuklay mula kaninang umaga at amoy araw at pawis na ako. Kinabig ni DJ ang kasintahan. Idinikit ang ilong sa amoy araw at pawis na leeg nito. Ang bango mo nga, sabi niya habang tumatawa ito at itinutulak siya papalayo. Sininghot-singhot niya ang babae. Kahit kailan, hindi ka maging mabantot sa akin. Sa totoo lang, mabango talaga si Maya. Kahit pa sabihin nitong hindi na ito nakapag-ayos mula ng umagang iyon. Maganda nga rin to dahil kita niyang ligaya sa mga mata nito sa kaalamang nakatulong to at nakapagpasaya ng kapwa. Mahal na mahal niya ang dalaga at hindi niya na ito pakakawalan pa. Napansin na lang niyang nakaibabaw na siya rito at nakakapit na ito sa mga balikat niya. Hindi pa sila nagtatabi. Masyadong mataas ang respeto niya sa katipan at sa pamilya nito para pagtangkaan ito.
Hindi pa rin nila napag-uusapan ng tungkol doon pero dahil lalaki siya, kahit hindi nila pag-usapan sigurado siya, kaya niya at pwede siya, kahit saan, kailan o paano. Ang nobya na lang ang bahalang mamili ng mga detaling iyon. Kitang-kita niya ang magkakahalong damdamin sa mga mata ng babae. Pagmamahal, pangamba, pagtitiwala, takot. Masuyo niyang hinalikan ito sa noo. Digo lang ako. Dito ka ba matutulog? Nag-alinlangan si Maya. May tiwala sa kanya ang mga magulang at napag-usapan nila ng ina ang tungkol dito. Ang sinabi lang nito sa kanya, basta't mahal niyang isang lalaki at sigurado siyang handa na siya na ang mamimili kung gagawin na ba niya o hindi. Pero kung hindi siya sigurado, mabuti na yung maghintay muna sila ni DJ. May ilang beses pa lang siyang natutulog sa tabi nito. At naging gentleman naman ang lalaki sa mga pagkakataong iyon. My God! Sabi niya sa sarili. Nanghina talaga siya na makita ang init at gutom sa mga mata ng kasintahan nang tingnan siya nito na mapansing nakadagan na ito sa kanya at gusto niyang makitang muli iyon. Tumango siya. Mangyari na kung ano man ang mangyayari. Matagal na silang nakahiga sa dilim. Nakaligo na silang pareho. Suot ni Maya ang mga damit ni DJ. Isang t-shirt at jogging pants. Ang binata naman nakapagpalit na ng t-shirt at shorts. Kung madalas nakakatulog sila na magkayakap, ngayong gabi, hindi lang sila magkayakap. May pagitan pa silang singlawak ng isa pang tao at pareho silang gising. Pareho silang hindi gumagalaw at hindi rin humihinga. Kapwa pinapakiramdaman lamang ang isa't isa. Biglang kumawala ang isang hagikik mula sa kanya at nagtatakang sinilapan siya ng lalaki. Bakit? Tanong nito. Nagangat siya ng ulo. Na-realize ko lang. Nakakatawa tayong dalawa. Bakit? Lumapit siya at iniuna ng ulo sa dibdib ng binata. May ilang segundo ring na-tense ito bago nag-relax at tiniyakap ang mga braso sa kanyang katawan. Yan, aniya. See? Tumawa na rin to. We should talk about it. Lakas loob na sabi niya. About what? Make love. Nasa med si DJ at napaangat ang ulo niya. Oh, bakit? Tanong niyang magkasalubong ang mga kilay. Inaaninag niya ang mukha ng nobyo sa dilim. Hindi ko lang ini-expect na sa'yo manggagaling ang topic na yan. Amin pa nito. Muli niyang inihilig ang ulo sa dibdib nito. Bakit naman? Kasi ako ang babae? No, kasi ikaw si Maha. Which is exactly why I'm opening it now. Paliwanag niya. Ayoko may problemang kailangan ko pang isipin. Have you ever thought of making love with me? Maharlika? His tone was severe. Lalaki ako. Ililibing mo na lang ako kapag hindi ko na iniisip yon. Mahina niyang hinampas ang dibdib ng kausap. I don't mean make love in general. I meant with me. Yun nga. Tugon ito pero may ngiti na ito sa mga labi. You are a beautiful woman, and I am in love with you. Kung hindi ko iniisip yon, tirikan mo na ako ng kandila dahil isa na akong malamig na bangkay. If so, bakit hindi ka gumagawa ng moves? Tumungo ito sa dilim. Naaninag lang nito ang tuktok ng kanyang ulo. Kasi I respect you, sabi nito. Torpe, corny. Sabihin na ng ibang lalaki kung anong gusto nilang sabihin. Pero hindi ako yung tipo ng lalaking gagawa ng moves sa ibang babae hanggat hindi pa siya handa. Muling kumunot ang noo niya. Mukha ba akong hindi handa? Muli, natigilan si DJ. Bakit, handa ka na ba? Palihim na ngumiti si Maha. Hindi pa, sabi niya tumagikik nung nagpakawala ng isang frustrated na ungol ang nobyo. Maya, I do love you, pahayag nito. And I want more nothing than to be with you. But you have to be sure you want the same thing. And I have to be sure that you are sure and ready. Until that time, you are safe with me, okay? Nagangat siya ng ulo at sa dilim. Nahanap niya ang mga labi ng nobyo. I love you, DJ. I love you too. Sagot nito. Now, go to sleep. Sandali silang natahimik. DJ? Sus Mariosep, Maharlika, matulog ka na. Pabirong sabi ng lalaki at muli pa siyang tumawa. Last na, saad niya. Paano ko sasabihin sa'yo kung sure na ako? Madaming paraan. You can just tell me straight out of you, can also grab me, or you can tear my clothes off. I won't mind. Wag lang sa harap ni Datu. Gusto kong mabuhay ng matagal para ma-enjoy kita. Okay.
Malakas sa tao mula sa dalaga ang yumanig sa silid. Okay, I'll think about it. Good night. Good night. At sa wakas, nakatulog na rin sila na mahimbing.